my beloved Boss Mike Cervera. Ayan petition ni Senator Bato at PRRD, binasura ng SC. So wala na, iyakan na sila. Wala nang gagawin itong mga kampo ni Duterte kundi umiyak ng umiyak eh. Wala na Wala nang patutunguhan. Kaya ang ginagawa nila, ulitin ko, paghihigante. Gamit-gamit ang taong bayan. Tama, mali. Sabihin nyo kapag mali, kapag wala tayong puntos sa mga sinasabi natin. Dahil mga kababayan ko, kailangan nating maging mapagmasid at mapanuri. Kasi mga kababayan, yung pinapalabas nila na sikat pa si Sara, sikat pa mga DDS, isang malaking kalokohan. Malaking kalokohan yan. Eto, isang patunay. Ang mga Bisaya galit na kay Sara. Ayaw na po ng mga Bisaya diyan po kay Sara Duterte. Panoorin nyo po. Panoorin nyo po ito at unawaing maigi, eto na. Nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Okay, right there, stop. Hoy! Hindi mo nauunawaan. Kay kung nakasabot jud ka, dugay na unta ni mong giatubang ang imong mga kaso. Kung kasabot jud ka, dapat na-realize mo rin na isa kang malaking parte ng sistemang nakakasuka na kunwari ini-expose mo. Huwag ka tayo magkunwari dito. You cry transparency and accountability after refusing to answer basic questions about your own confidential funds. Di man gani ka mo tubag og tarong sa mga pangutana nga deserve pud mabalaan sa katawhan ang mga tubag. Sige ra kag confidential lagi ko no. As if wala may kabalo sa balaod, ana. Gibulukan na jud ka namo. Oy, paki-translate na lang Kasi yung mga Bisaya galit na eh. Ayun mga Bisaya! Ayan galit na galit. Putik na yan, Sara, nanghiram ka na naman ng mukha. Tingnan nyo yung mukha sa likod ni Sara, mga kababayan, napansin ko na naman eh. Ang pangit mo, Sara, nagulas na. Talagang, hindi ka talaga nagsasawa kakahiram ng filter, Nasaan ba yung mukha mo? Ito yung mukha mo, Sara, Yan ang mukha mo. Yan ang totoong mukha mo, Sara. Pero nanghihiram ka na naman ng mukha. Hayop ka talaga. Ito ang mukha ng idol nyo. Si Sara Duterte, Evangeline Camilosa, Heidi Pantino, Marian Tomas. Sino pa ba mga moderator natin dyan? Sabi nga sa mga manonood, Pink KMA, mag-like muna kayo. Mag-like na muna kayo para sa paus na vlogger nyo. Yan po ang mukha ni Sara. Tignan nyo rito, mga kababayan. Nanghiram na naman ng mukha eh. Ayan Ang malaking parte ng sistemang nakakasuka na. Kita nyo, mga kababayan ko, yung mukha. Malapit na maging kamukha ni Michael Jackson Sabi ni Sophia, ayan tignan nyo. Isa ako doon sa galit din. Bisaya din ako. Sabi ko sa inyo yung mga kamag-anak ko sa Antique, galit na galit kay Sara Siya totoo lang. Ito na. Panoorin muna natin at paki-translate na lang sa mga Bisaya na mga kababayan ko. Sige, ito na. Pasok. Kunwari, ini-expose mo. Huwag ka tayo magkunwari dito. You cry transparency and accountability after refusing to answer basic questions about your own confidential funds. Di man gani ka mo tubag og tarong sa mga pangutana nga deserve pud mabalaan sa katawhan ang mga tubag. Sige ra kag confidential lagi ko no. As if wala may kabalo sa balaod, ana. Gibulukan na jud ka namo. Nakaminos na jud ka. So, you condemn pork barrel. Very good. Pero kumusta ang office mo? You spent millions and you couldn't even explain where it went. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa tao. Gago ka talaga, Sara, sabi ng kababayan mong Bisaya. Hindi mo nga maipaliwanag kung saan mo dinala yung mga confidential pan mong gaga ka.
Di ba? Oh. Sorry. Gigil na ako dyan. Sabi rito. Oh, sige, tuloy. Bayan, sure ka na ba dyan? BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi korap. Love you, BBM. Oh, kinang ina mo. Di ba? Kita nyo, siya na mismo nagsabi, hindi magnanakaw, hindi korap. Kaya mga kababayan, yung pagiging bangag na lang yung kanilang habol. Hindi na nga ho naniniwala yung tao dun sa bangag-bangag nila. Kasi naglabas sila peke na video. Paano pa paniniwalaan ng mga tao? Di ba? Oo, nakakadami ka. sorry talaga yung sa mura. Ayop kasi. Di ba? Si Sara mismo ang nagsabi na si Pangulong Bongbong ay mabait, hindi korap, hindi magnanakaw. Oh, di ba? Pero si Sara kasi, siya yung totoong mga magnanakaw. Oh. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi korap. Love you, BBM. I love you, BBM. Walay, mga kababayan, walay talaga to si Sara. Ang sakit sa bangs, ano? Yung Bisaya, birahin mo na, Bisaya. Kumusta naman yun? Doon pa lang, matagal mo nang ginagago ang taong bayan. Well, kami hindi mo kayang gaguhin. Mga worshippers mo lang na... Ina mo, Sara! Sorry. Last day na to talaga ng pagmumura. Ha? Last day na. Sorry. Poke ng ina mo, Sara. Ayan o. Parehas mong Bisaya na yung nagsasabing hayop ka. Ang kapal kasi ng mukha, mga kababayan eh. Ang kapal ng mukha. Well, kami hindi mo kayang gaguhin. Mga worshippers mo lang naman ang kayang... Siyempre, yung mga worshippers mo lang ang mga kaya mong gaguhin. Tulad ni Buday. Tulad ni Baba. Diba? Pero kami, no way. Hindi mo kami mauuto, putang ina mo. Press 1 sa mga hindi mauuto ni Sara Duterte dito. Kasama ko. Press tayo, Boss Mike. Press 1 tayo. Press 1, Boss Mike. Nag-press na ako ng 1. Press 1 sa mga hindi mauuto ni Sara. Hayop na to. Eto na. Tuloy mo, ate. Ganda ng banat mo rito, ate. Kakaiba yung banat ni ate rito eh. Pasok, ate. Banat, ate. Banat! Mo kayang gaguhin, mga worshippers mo lang naman ang kaya mong paikutin. Any average thinking person na may alam sa history at may access sa public records who can check would know. Yung mga DDS, bobo yun. Hindi nagre-research. Kaya kung ano lang sabihin, yun ang pinaniniwala. Grabe hindi kaya lokohin, ang dami. Sara, nakita mo ba kung gaano karami yung pumindot ng 1 dito? Okay ng ina mo, hindi mo kami kayang lokohin, no? Yung mga DDs lang na tulad nila Banat Bay. Yun lang ang kaya mong lokohin. Yung mga, yung mga poke ng inang yung mga yan. Hindi mo kami kayang lokohin dito. Yan, di ba? Eto na, pasok. Lawyer ka, di ba? You know history, you know public records, you know exactly what you were doing. And tama! Alam mo dapat yung ginagawa mo. At alam mo yung public records, lahat. Alam mo yan dapat. Hindi niya alam, ate. Bubo kasi, bubo. Bubo, itong puki ng inang vice-presidente na to. Diba? Bubo eh.
You knew. Mga poke ng ina nyo mga vlogger kayo, baka akala nyo kayo lang marunong magmura. Mga poke ng ina nyo, ha? Mga poke ng ina nyo mga vlogger kayo, panay ang mura nyo kay First Lady at kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagtitimpi lang ako sa inyo mga putang ina nyo. Ano? Paano ngayon to? Ganti-ganti na lang. Baka akala nyo kahit na mabait ako, naging sakristan ako. Muntik pa ako maging pastor, pero para sa inyo, abay, hindi na kami mananahimik. Mga putang ina nyo. Di ba? Di ba? Antitindi nila murahin si First Lady, si Pangulong Bongbong. Ganun nila bastusin eh. Tayo mga kababayan may paggalang sa kanila eh. Pero ngayon, hindi na maaari ito. Hindi na. Diba? Kailangan na natin lumaban kung anong laban nila. Kung murahan, murahan na talaga. Mga kababayan ko, baka naman, samahan nyo na ako. Murahin nating sabay-sabay itong agraraman na vice-presidenteng putang inan to. Ay, nako. Di ba? Muntik pa. Ay, nako, nagpastor-pastor pa ako eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggat maaari talaga labanan ng maayos na pananalita. Pero itong mga DDS, wala talagang kadala-dala. Sige lang sila ng mura. Sige lang ng mura. Ang kakapal ng mga mukha nyo talaga. Yan. Sabay-sabay na tayo. Pakimura nga. Ate, murahin mo nga yan. Sige na. Pakinggan natin itong mga Bisaya. Exactly what kind of person you were endorsing, pero inendorse mo pa rin. At kung meron mang totoong nambudol dito, ikaw yon. Lagi sinasabi ng mga DDS na ikaw din, pati ikaw daw. Kita nyo, kung meron daw, totoong nambudol dito ay si Sara Duterte yon. Wala nang iba. Itong putang inanto. Diba? Meron pa ba? Wala na mga kababayan. Siya daw po, kahit yung mga Bisaya ay alam nila na itong putang inanto, si Sara Duterte, yan daw po talaga ang nambudol yung hayop na yan. Diba? Ay, Lord, patawarin mo ko ngayong araw. Bukas hindi ko may papangako kung muli akong makakapagmura. Patawarin mo ko. Eto na mga kababayan. Ay nabudol din? No. No. So, tinunay nga pagkasulti, ikaw ang number 1 nga ng budol nila. Number 1 daw, galing sa Bisaya mismo. Tinuturo nitong Bisaya, mga kababayan. Number 1, mga kababayan. Sabi ni Christina Yusuf, chup. Break time mo na, ano ba? Ito naman, number 1 na ng budol talaga, si Sara. One nga ng budol nila. You blame the Congress for impeaching you, but hey, you gave the Congress a grounds to do so. You walked out of hearings, threatened the president, cursed on Zoom, and disrespected the Constitution you vowed to uphold. Correct. Isa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong. Nasaan yung milyon-milyon tanga? Sige nga, kaisa ako, Eka, sa milyon-milyong mga Pilipino na nandidiri. Ikaw ang nakakadiri, ang mukha mo. Ayop ka. Kapal ng mukha mo, nangihiram ka na nga ng sobra-sobrang filter. Pek you. Pek you. Pek you. Diba mga kababayan? Kapal ng mukha. Oo. Sobra. Tingnan mo, ultimo mga kababayan mo, parehas mong Bisaya. Galit na siya. Sa insekuridad
at walang kabusugang kasakiman. Pwede nga. Hindi Kung nga. nadismayat na Ito si ate mapang-asar din eh. Di nga. Oh, di nga, Sarah. Di nga. Talaga, Sarah? Talaga? Ipakita mo nga salin mo. Sige nga. Hoy, Tokininam. Hindi mo nga maipakita yung salin mo. Oh, sabi mo ate, hindi mo nga mapakita yung salin mo, potang ina mo. Sorry naman. Sorry! Oh. nandidiri ka talaga, why don't you drag him down with you? Diba nangayo pa manggani kag pasaylo sa katawhan sa pag-endorso ana imuhang partner? Mangayo ganig pasaylo, pakitaan purog aksyon, diha nato makita kung sincero ba jud ka. Diha Wala, hindi sincero yan. Sincero ba yung ganyang mukha? Yung ganyang mukha mukha niya na nga lang, kinahihiya niya na Mga kababayan ko, yung totoong pes ni Sara Duterte, hindi na maipakita Paano pa magiging totoo sa ating mga Pilipino yan? Yung totoong mukha ni Sara, eto. Pero hindi maipakita ng diretsyo. Uy, wag kang mahiya sa mukha mo. Pinagpawisan ni Digong yung mukha mo na yan. Diba? Nakailang kadyot kaya si Digong dyan. Diba gusto nyo, mga DDS, gusto nyo bastusan? Tanong ko lang, nakailang kadyot kaya si Digong bago mabuo yan? Kamukhang-kamukha ni Digong, Tingnan nyo naman yung ilong. Buti na lang nahaluan. Nahaluan ng nanay na mistisa. Pero sa lakas ng modta ni Digong, ito ang resulta. Kaya nga si Kitty at Ato nagpa-renovate ng muka. Kasi ang lakas Ang lakas ng kadyot ni Digong Dini. Ano? Ganun ba gusto nyo? Tokininayo? Diba? Alam nyo yung mga ganyang mga style nyo pambabastos kay Pangulo, First Lady, hindi uubra dito. Tandaan nyo to Kaming mga Ilocano, tandaan nyo. Isang sako kalokohan nyo. Sa amin, 10, 100, nakaredy. Mababait lang talaga kami at mapagtyaga, matyagain, naanos. Usto, dagita Ilocano. Naanos tayo unay Tignan nyo si Pangulo. Uy, apunay anos na. Diba? Pero putang ina, sumusobra na. Itong mga DDS, hindi lang nakuha yung gusto na maging na maging president ito nung nakarang araw pa dapat. Nagwawala na naman sila. Panay ang mura kay Pangulo at First Lady. Pero tong putang inan to, pangit talaga. Humihiram sa AI, humihiram sa filter para maging maganda. Tanungin nyo kung ilang beses na nagparitoke ng mukha. Tanungin nyo. Tignan mo. Putang ina, yung mukha nyo na yan, pinaghirapan ni Digunyo. Pinaghirapan ni Digong, pinagpawisan. Sabi ko nga mga kababayan, ilang kadyot ni Digong bago lumabas at mabuo itong mukha na to. Tapos hindi pagyayamanin, pinaratoke pa ang mukha nito. Diba? Tignan nyo yung mukha ni Kitty. Di ba ganun din? Uy, Kitty, yung mukha mo, pinaghirapan ni Digong yan. Nakailang kadyot sa nanay mo yan. Bago mabuo yung mga mukha nyo na yan, tapos paparenovate nyo lang. Diba? Pero yun yung mga kababayan ko, etong mga to, pinaghirapan ni Digong tong mga pagmumukha na to Pinagpawisan. Diba? Bago mabuo, mga kababayan. Yung mga walang respeto sa ama.
Walang respeto sa ama. Abay, yung itsura mukha-mukha ng ama, pinarenovate nila eh. Ganun ba gusto nyo na labanan? Ano? Wala. Mahina yung mga banat nyo. Kung babanat kayo, galing-galingan nyo ha. Oh, eto na. Balik natin kay ate. Pasok. Banata mo. Kung tinudaan na yung budget na imuhang pagpangayog pasaylo, yung humingi ka ng tawad pero gusto mo kalimutan namin na parte ka ng krimen, tapos ikaw yung umangat. Ano yun? Akala ko ba accountability? Correct. Pero gusto mo si BBM lang ang patalsikin, tapos Correct. ikaw yung magti-take over. Ganun. Oh, yun na nga ate. Buti pa to eh. Buti pa tong Bisaya na to mga kababayan, no? May utak eh. Di ba? Buti pa. Etong Bisaya, mga kababayan, may utak. Uy, mga kababayan ko, pwede ba? Dito sa channel ko, walang boring na minuto. Kaya, bilang ambag nyo naman, mag-like na kayo. Kahit pause ako, sisiguraduhin ko magiging masaya kayo. Oo. So solve yung katuwaan nyo. Diba? Walang bitin. Oo. Bahala na lang kayo kung alam nyo na hanggang saan yung kaligayahan nyo. Ay, nako. Oh, diba? Oh. Dili, tanan, Bisaya, bulok mo. Oo. Sige, mag-like na ha. Yan ang kasakiman. Yung humingi ka ng tawad pero gusto mo kalimutan namin na parte ka ng krimen, tapos ikaw yung umangat. Ano yun? Akala ko ba accountability? Pero gusto mo si BBM lang ang patalsikin, tapos... Correct! Tokininam! Gusto nila si BBM lang ang patalsikin pero siya magnanakaw. Ikaw yung magti-take over. Ay, putik na yan. Nakita nyo? Yun talaga gusto nila. Si Sara mag-take over sa pagiging presidente. Kaya nga ho mga kababayan, ang tawag nila. Ano ang tawag? Ano ang tawag nila mga kababayan ko? Eto, yan na ang tawag nila. Yan. Announcing President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte! Kita nyo, di ba? Ang kapal ng mukha. Ganyan siya. Sobrang kapal ng mukha. Agraraman. Tapos ikaw yung umangat. Ano yun? Akala ko ba accountability? Pero gusto mo si BBM lang ang patalsikin, tapos ikaw yung magti-take over. Ganun. Yan ang kasakiman. Sakim talaga yan. Sakim talaga yan. Sobrang sakim niyan. Sa sobrang sakim niya, pati yung filter, inuubos niya na. Mga kababayan, kaya wag na kayong magtaka. Kung yung mga ibang DDS na gumagamit ng filter, hindi na tumatalab sa kanila. Sa sobrang kasapwangan ni Sara, abay pinakyaw na lahat yung epekto ng filter, kaya naging ganun ang muka. Utang ina, di ba? Sorry na lang kayo, Empoy. Sorry na lang kayo, Banatbay. At sa mga kasama mong mukhang unggoy gorilla. Hindi na tumatalab yung filter sa inyo. Kahit anong gawin ninyo, di ba? Putik na yan. Ilang filter na yung ginamit ninyo, di pa rin tumatalab. Paano? Pinakyaw ni Sara, inukkon na. Sobrang buhaya ni Sara, lahat mga kababayan. Lahat ng filter, kinanya na. Grabe no? Yan ang nakakadiri. Huwag kang magkunuring biktima dito. Correct. Nagkakunwari kang biktima. Nakakadiri ka, Sara. Yun daw ang nakakadiri. Yung nagkukunwari kang biktima, putang ina mo.
Hindi, ako yon. Hindi. Si Sarah siguro yun, bababaero. Hindi, ako yan. Si Sarah yon. Sige, tuloy. Ang biktima dito, yan ang nakakadiri. Huwag kang magkunuring biktima dito. Kami ang biktima dito, ang taong bayan. And if you realize that you're part of the crime, you shouldn't be acting like you're any better. You shouldn't be acting like you're the solution. Ang putang ina mo, ikaw solusyon? Uy, Sarah. Si Sarah daw. Oy, umaasta kang ikaw ang solusyon ng bayan. Tanga, boba, ikaw ang problema, bobo ka, putang ina mo. Di ba, mga kababayan? Siya daw ang solusyon. Putik, siya nga yung problema natin eh. Di ba? Ano? Ha? Rona, Suzuki. Oo, nasan si Kawasaki? Si Honda, Toyota, papuntay mo na. Ito, tuloy. Ang galing eh, no? Sige. You shouldn't be acting like you're the solution because definitely you're not. Correct. So, sa tinudunay nga pagkasulti, no, you weren't punished for telling the truth. You started the fire, tapos matingala ka nga, naisunog. So yeah, your actions are finally catching up with you, and that's what you have to understand. Yan ang dapat mong maunawaan. Yun lang. Bye-bye. Panoorin nyo ng buo, habang ako kukuha ng oregano. Panoorin nyo ito ng buo. Pasok! Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Okay, right there, stop. Hoy! Hindi mo nauunawaan. Kay kung nakasabot jud ka, dugay na unta nimong giatubang ang imong mga kaso. Kung kasabot jud ka, dapat na-realize mo rin na isa kang malaking parte ng sistemang nakakasuka na kunwari ini-expose mo. Huwag na tayo magkunwari dito. You cry transparency and accountability after refusing to answer basic questions about your own confidential funds. Di man gani ka mo tubag og tarong sa mga pangutana nga deserve pud mabalaan sa katawhan ang mga tubag. Sige ra kag confidential lagi ko no. As if wala may kabalo sa balaod, ana. Gibulukan na jud ka namo, nakaminos na jud ka. So, you condemn pork barrel. Very good. Pero kumusta ang office mo? You spent millions and you couldn't even explain where it went. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sure ka na ba dyan? BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Kumusta naman yun? Doon pa lang, matagal mo nang ginagago ang taong bayan. Well, kami hindi mo kayang gaguhin. Mga worshippers mo lang naman ang kaya mong paikutin. Any average thinking person na may alam sa history at may access sa public records who can check would know. Lawyer ka, diba? You know history, you know public records, you know exactly what you were doing, and you knew exactly what kind of person you were endorsing, pero inendorso mo pa rin. At kung meron mang totoong nambudol dito, ikaw yun. Laging sinasabi ng mga DDS na ikaw din, pati ikaw daw ay nabudol din. No. No. Sa tinunay nga pagkasulti, ikaw ang number one nga ng budol nila. You blame the Congress for impeaching you, but hey, you gave the Congress a grounds to do so. You walked out of hearings, threatened the president, cursed on Zoom, and disrespected the Constitution you vowed to uphold. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman.
Pwede nga. Kung nadismaya at nandidiri ka talaga, why don't you drag him down with you? Diba nangayo pa man gani kag pasaylo sa katawhan sa pag-endorso na imuhang partner? Mangayo gani pasaylo, pakitaan purog aksyon, diha nato makita kung sincero ba jud ka. Diha nato makita kung tinud-anay ba jud na imuhang pagpangayog pasaylo. Yung humingi ka ng tawad pero gusto mo kalimutan namin na parte ka ng krimen. Tapos ikaw yung umangat. Ayun. Akala ko ba accountability? Pero gusto mo si BBM lang ang patalsikin tapos ikaw yung magti-take over. Ganun. Yan ang kasakiman. Yan ang nakakadiri. Huwag kang magkunuring biktima dito. Kami ang biktima dito, ang taong bayan. And if you realize that you're part of the crime, you shouldn't be acting like you're any better. You shouldn't be acting like you're the solution. Because definitely you're not. So, sa tinudanay nga pagkasulti, no, you weren't punished for telling the truth. You started the fire, tapos matingala ka nga, naisunog. So, yeah, your actions are finally catching up with you, and that's what you have to understand. Yan ang dapat mong maunawaan. Yan. Bye-bye. Siguro naman, Sarah, natauhan ka na. Kulang na lang, dilaan ka niya. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.